Sabay-sabay tayo sa munti nating tahanan. Tuklasin ang mga lim. Halina't pag-usapan natin. Bawat kwento may hiwaga. Mag-aral tayo't magbasa. Makinig at magbahagi. Magsaya't ngumiti. Sumayaw, paglaro, kumanta. Matuto tayong sama-sama. Wee! Kaharian, wika! Harian, kaharian, wika! Harian, wika, harian! Magandang araw! Kumusta kayo? May sinusulat akong maikling tula at sinusulat ko ito sa paraang kabit-kabit. Nasubukan niyo na bang magsulat ng kabit-kabit? Mabuti pa, samahan niyo kami ni Sam sa pagsusulat ng kabit-kabit. Ate Michelle! Oh, andito na pala siya. Magandang araw, Sam! Magandang araw po. Tamang-tama. Alam mo, may mga makakasama tayo ngayon sa pagsusulat. Sino po? Sila! Ay! Magandang araw sa inyo. Ayan, marami tayo ngayon. Handa na rin ba ang papel at panulat nyo? Sige, simulan na natin ang pagsusulat. Anong gusto mong isulat, Sam? Isusulat ko po ang pangalan ko. Sige, tutulungan kita. O sige po. Ang unang titik ng pangalan ko ay S. Na may tunog na S. Magaling mong nasulat ang titik S. Sunod naman po ay ang titik A. Ang titik A ay may tunog na A. At ang huling titik, parang dalawang maliit na bundok. Titik M. Na may tunog na S. A. S. A. Sam. Sam. Kayang-kaya mo na palang magsulat ng kabit-kabit eh. Maikli lang naman po kasi ang pangalan ko. 3 titik lang. Nahihirapan na po ako kapag mahaba ang isusulat. Okay lang yan. Kailangan mo lang magsanay ng magsanay. Kayo, kaya nyo na bang isulat ang pangalan nyo ng kabit-kabit? Ang mahalaga, palagi lang tayong magsanay para lalong humusay. Ate Michelle, tingnan niyo po. Oh, ang daming S niyan ah. Sabi niyo po magsanay eh. Tama yan, Sam. Pwedeng magsipula ka muna sa puro titik S. Pagkatapos, puro titik A naman. Tapos, titik M. Tapos, magsasanay rin po ako sa pagsulat ng ibang titik hanggang titik Z. Magsusulat po ako buong araw dito. Naku, wag naman. Baka hanapin ka ng mga magulang mo kung buong araw kang magsusulat dito. Baka mag-alala sila sa'yo. Okay lang po yun. Anong okay lang? Okay lang po, Ate Michelle. Kasi lagi naman pong abala sila nanay at tatay eh. Si nanay, lagi pong inaalagaan ang kapatid ko. Tapos si tatay, lagi naman po nagtatrabaho. Nagtatampo ka ba sa kanila? Sa nanay at tatay mo? Konti po. Konti? Nagtatampo ako sa kanila. Kasi naman,
hindi ko na po sila nakakakwentuhan o nakakalaro. Nakausap mo na ba sila tungkol dito? Hindi pa po. Alam mo, dapat ibinabahagi natin ang mga nararamdaman natin sa ating pamilya. Okay lang na makaramdam ng tampo, pero mas makabubuti kung sinasabi natin ang dahilan ng pagtatampo natin. Paano kung hindi nila ako pakinggan? Nako, sigurado akong makikinig sila sa iyo. Mahal ka ng mga magulang mo at gano'n naman sa pamilya, hindi ba? Pinakikinggan ang sinasabi ng bawat isa. Para lalong maganda ang pagsasama. Tama. Parang itong mga kabit-kabit na mga titik. Ha? Kabit-kabit na titik. Gaya nito. Dikit-dikit. Parang pamilyang magkakasama. Bumubuo ng isang salita. Tama. May naisip po ako. Alam ko na po, Ate Michelle. Alam mo na ang alin? Nagsasanay na rin lang po ako magsulat ng kabit-kabit. Susulatan ko po sila ng liham. Maganda yung naisip mo. Kapag nabasa na nila, saka pwede niyong pag-usapan ang mga isinulat mo, ang mga nararamdaman mo. Sige po. Pero paano ko po ba sisimulan? Pwedeng batiin mo muna sila. Pagkatapos, magpasalamat ka sa mga ginagawa nila para sa'yo at para sa kapatid mo. Pagkatapos, sabihin mo na ang dahilan kung bakit sumusulat ka sa kanila. Masayahing bata si Juan, matulungin at laging maaasahan sa gawaing bahay. Pero hindi tulad ng ibang bata, lumaki siya sa ampunan. May mga kaibigan man, iniisip pa rin niya kung ano kaya ang pakiramdam kung may pamilya. Isang araw, dumating na ang pinakahihintay niya. Ang pagdating ni Mang Anton at Aling Doris, ang mga aampon sa kanya. Nang makarating sila sa bago niyang tahanan, sabay-sabay silang kumain ng tanghalian kasama ang kanyang mga bagong kapamilya. Sina tita, pinsan, lolo, lola at syempre ang kanyang mga magulang. Ganito pala kapag may pamilya, sabi ni Juan. At bilang ganti, naisip ni Juan na tumulong sa mga gawaing bahay sa abot ng kanyang makakaya. Sa paraang ito, matutuwa ang bago niyang pamilya. Kinagabihan, laking gulat niya nang ituro sa kanya ang magiging kwarto niya. Malaki at napakaganda nito. Ganito pala kapag may pamilya, sabi ni Juan. Nang makita ito, naisip ni Juan na ingatan ang mga gamit at ang buong kwarto. Titiyakin niyang malinis at maayos ito sa lahat ng oras. At tiyak matutuwa si Mang Anton at Aling Doris dahil dito. Kinabukasan, maagang ginising si Juan dahil pupunta raw sila sa kanyang bagong eskwelahan. Makakapag-aral na ulit siya. Ganito pala kapag may pamilya, sabi ni Juan. Naisip niya na bilang pasasalamat, mag-aaral siya ng mabuti. Pagdating ng Sabado, may bumisita sa kanilang bahay, si Marco at Paulo. Sila raw ang mga bago niyang pinsan. May kasama na siyang maglalaro at sumali sa mga gawaing pampamayanan. Masayang-masaya si Juan. Ganito pala kapag may pamilya, sabi ni Juan. Naisip ni Juan na masaya ang maglinis, magtanim ng puno at makibahagi sa mga gawaing iyon. Nang magkasakit naman siya, agad na dumalaw ang kanyang lolo't lola na may daladalang prutas. Ganito pala kapag may pamilya, sabi ni Juan. At dahil dito, bilang pasasalamat, naisip ni Juan na alayan ng awit ang kanyang lolo't lola sa oras na gumaling siya. At nang magdiwang siya ng kaarawan, pinaghanda siya ng mga paborito niyang pagkain. Maraming salamat po. Ngayon, alam ko na, ganito pala ang pakiramdam ng may pamilya. Sagana sa pagmamahal at pag-aalaga, sabi ni Juan sa mga taong hindi man niya kadugo ay pamilya pa rin ang turing sa kanya. Ay, ginulat mo naman ako, Sam.
Masyado po kasi kayong seryoso dyan, Ate Michelle eh. Siyempre, nagko-concentrate ako sa pagsusulat ng kabit-kabit. Ay, di ba kanina may sinusulat ka rin? Nabigay ko na po kina nanay at tatay. O, talaga? Anong sabi nila? Pagkabigay ko sa kanila, binasa agad nila. Nagsimula po ako sa pagpapasalamat sa pag-aalaga nila sa amin ng kapatid ko. Pagkatapos, ay sinabi ko po sa kanila na nagtatampo ako dahil hindi ko na po sila masyado nakakalaro dahil madalas silang abala. Tapos, niyakap po nila ako. Tapos, kinausap po nila ako. Humingi po sila ng tawad. Marami lang daw kasi talagang trabaho si tatay. Si nanay naman, sabi niya, maliit pa kasi ang kapatid ko, kaya kailangan pa po ng maraming atensyon. Anong sabi mo? Sabi ko po, mas naiintindihan ko na at hindi na ako magtatampo. Sabi nila, mula po ngayon, maglalaan daw sila ng oras para sa akin. Ayun naman pala eh. Tama ka nga, Ate Michelle. Mahalaga pong nagsasabi sa isa't isa ng mga nararamdaman at naiisip. Lalo na sa mga miyembro ng isang pamilya. Dahil sinabi mo ang nararamdaman mo, nalaman nila ito at narinig mo ang paliwanag nila. At may panahon na po kami para maglaro at magkwentuhan. Huwag mong kalimutan ang kapatid mo, ha? Oo naman po, Ate Michelle. O kayo rin, ha? Huwag mahihiyang magbahagi ng inyong mga naiisip o nararamdaman. Sana'y natuwa at natuto kayo ngayong araw. Magkita-kita tayo ulit, ha? Paalam!